Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte. Isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, nag-uulat ang live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? Corina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House deliberations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng alegasyon, malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ng kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni VP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, hindi ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila.